Hello! Welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share para updated kayo sa i-upload kong mga videos. Magaganda ang i-upload kong mga videos dahil ito ay informative, educational and interesting to watch. Nakakamangha at madaling maunawaan ng lahat. Marami kayong matututunan dito. Maghahatid sa inyo ng kaalaman at edukasyon. Huwag bibitiw, manood at makinig sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa petisyon sa Court of Tax Appeals ni dating punong Mahistrado Maria Lourdes Sereno na naglalayong ipawalang bisa ang pagtatasa ng Bureau of Internal Revenue sa umano'y pananagutan sa buwis mula 2011 hanggang 2016 na nagkakahalaga ng 8.8 na milyong piso. Sa desisyon ng Court of Tax Appeals, pinagbigyan ng Court of Tax Appeals ang petisyon ni dating punong Mahistrado Maria Lourdes Sereno na naglalayong ipawalang bisa ang pagtatasa ng Bureau of Internal Revenue sa umano'y pananagutan sa buwis mula 2011 hanggang 2016 na nagkakahalaga ng 8.8 na milyong piso. Sa isang 45 pahinang desisyon na ipinahayag noong 14 ng Mayo. 2024 na pinagbigyan ng Special Second Division ng CTA ang petition for review na inihain ni Sereno na binabatikos ang bisa ng isang walang petsang Final Decision on Disputed Assessment, FDDA, at isang Formal Letter of Demand, FLD, na may petsang November 5. 2018 na may kasamang Final Assessment Notice, FAN, na inisyu laban sa kanya ng BIR. Sa FDDA at FLD, FAN, sinabi ng BIR na si Sereno ay mayroong 8,846,769.12 pesos na hindi pa nababayarang income tax, kasama ang mga surcharge at interes para sa mga taong nabubuwisan mula 2011 hanggang 2016. Binanggit ng CTA ang Section 3 ng Revenue Regulations No. 12-99 na sinususugan ng Revenue Regulations No. 18-13, na nagsasaad na, ang FLD, FAN na nananawagan para sa pagbabayad ng Taxpayers Deficiency Tax o mga buwis ay dapat magsasaad ng mga katotohanan, batas, tuntunin at mga regulasyon o jurisprudence kung saan nakabatay ang pagtatasa, kung hindi, ang pagtatasa ay walang bisa. Sinabi ng Korte ng Buwis na habang nagpadala ang BIR ng Preliminary Assessment Notice kay Sereno noong ika-27 ng Setyembre taong 2018, kung saan sinagot ng huli noong ika-12 ng Oktubre taong 2018, hindi nag-abalang talakayin ang BIR sa kanyang apela at hindi rin ito amyendahan ang orihinal nitong assessment. Sinabi ng CTA na ito ay kahit na pinabulaanan ni Sereno na may sumusuportang ebidensya ang pagtatasa ng buwis laban sa kanya, iginiit na ang tanging pinagkukunan niya ng kita noong panahong iyon ay ang gobyerno, partikular ang Supreme Court. Ang karapatang marinig, na kinabibilangan ng karapatang magpakita ng ebidensya, ay walang kabuluhan kung maaaring balewalain ng respondent, BIR, ang ebidensya ng walang dahilan, sabi ng CTA. Sa katunayan, habang ang gobyerno ay may interes sa mabilis na pangungulekta ng mga buwis, ang BIR at ang mga opisyal at ahente nito ay hindi maaaring maging labis sa kanilang pagsisikap, ngunit dapat nagampanan ang kanilang mga tungkulin alinsunod sa batas, sa kanilang sariling mga patakaran ng pamamaraan, at palaging patungkol sa mga pangunahing prinsipyo ng angkop na proseso, dagdag nito. Ang CTA ay pumanig sa argumento ni Sereno na ang panahon para suriin at tasahin ang kanyang mga di umano'y income tax deficiencies mula 2011 hanggang 2014 ay inireseta ng maglabas ang BIR ng tax assessment gayon din ang demand letter noong 2018. Binanggit ng CTA ang Section 203 ng National Internal Revenue Code, na nagsasaad na ang mga buwis sa panloob na kita ay dapat tasahin sa loob ng 3 taon pagkatapos ng huling araw ng paghahain ng income tax return. Malinaw, ang pagtatasa para sa mga taong nabubuwisang 2011 hanggang 2014 ay inireseta noong November 20, 2018 kaya, ang mga kaukulang FLD, FAN ay walang bisa dahil ang mga ito ay inisyu at inihatid pagkatapos ng huling araw upang masuri o lampas sa 3 taong prescriptive period, binasa ang desisyon ng Korte. Sa pagtatasa ng BIR sa di umano'y kakulangan sa buwis ni Sereno mula 2015 hanggang 2016,
sinabi ng CTA na habang hindi pa itinatakda ang assessment, lumipas na ang panahon para ipatupad ang koleksyon. Gaya ng nakasaad sa ilalim ng Seksyon 203 ng NIRC, sinabi ng CTA pagkatapos ng pagpapalabas ng tax assessment, ang BIR ay may isa pang 3 taon upang kolektahin ang mga dapat bayaran sa buwis sa pamamagitan ng distraint, levy o sa pamamagitan ng paglilitis sa korte. Ipinunto ng tax court na dahil ang FLD, FAN laban kay Sereno ay napetsahan noong November 5, 2018 ang BIR ay mayroon lamang hanggang November 5, 2021 para ipatupad ang pangungulekta ng tinatayang kakulangan sa buwis. Sinabi ng CTA na sinimulan ng BIR ang isang collection enforcement effort noong ika-10 ng Mayo taong 2022 nang maghain ito ng tugon sa petition for review ni Sereno. Kaya, sinabi ng korte, ang karapatan ng BIR na kolektahin ang tinatayang mga buwis sa kakulangan para sa 2011 hanggang 2016 ay inireseta na. Hindi mapag-aalinlanganan ang anumang pagkakamali na nagawa sa pagkalkula, pagpigil, at pagpapadala ng tamang halaga ng buwis na kinakailangan na ibabawas at i-withhold sa mga pagbabayad sa kita ay hindi maaaring may ugnay sa petitioner, ngunit kinakailangan, sa kanyang employer, sabi nito. Ang desisyon ng CTA ay isinulat ni Associate Justice Lainey Cui David na sinang-ayunan ni Associate Justice Jean Marie Bacoro Villena. Pinatalsik ng Korte Suprema si Sereno noong Mayo taong 2018 sa pamamagitan ng pagbibigay ng quo warranto petition na inihain ng nooy Solicitor General na si Jose Calida. Ang mga mahistrado ng Supreme Court na bumoto pabor sa kanyang pagtanggal sa pwesto ay nagsabing nilabag ni Sereno ang mga kinakailangan sa tamang pagsisiwalat ng kanyang mga ari-arian sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.